Isang convicted sa kasong child abuse ang isa sa mga naghain ng Certificate of Candidacy sa ika-4 na araw ng COC filing. Nag-file na rin ng kanilang kandidatura ang ilang kasama sa senatorial slate ng Administrasyong Marcos Jr. Si Jason Rubrico magbabalita live. Jason, magandang gabi. Franco, magandang gabi. Naghain na nga ng Certificate of Candidacy ang senatorial slate na kinabibilangan ni Representative Franz Castro na guilty sa kasong child abuse. Sa senatorial slate naman ng Administrasyong Marcos Jr., nag-file na si Las Piñas Representative Camille Villar at Makati Mayor Abby Binay. Kasama ang ama na si Manny Villar at kapatid na si Senator Mark Villar. Naghain na ng Certificate of Candidacy si Las Piñas Representative Camille Villar na sumusulong ng mga makabagong solusyon. Isa si Camille sa mga senatorial aspirants sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos Jr. para sa 2025 midterm elections. Naniniwala si Camille na may maiaambag siya sa bagong politika sa bansa. Pero naitanong sa mambabatas kung ano ang kanyang opinyon sa isyung ginagawa na umanong family affair ng pamilya Villar ang Senado. I think what's very important to remember here is that we were all elected officials. My father, my mother, and my brother. And nagpapasalamat po kami sa ng taus-puso sa ating mga kababayan sa patuloy nilang pagsuporta at pagbibigay ng tiwala sa aming pamilya Villar. Talagang ang gusto lang po namin ay makatulong sa nakakarami. Nag-file rin ang isa pa sa mga pambato ng administrasyon sa senatorial race na si Makati Mayor Abby Binay. Suportado ang mayora ng kanyang mga kapatid na sina Senator Nancy at dating Makati Mayor na si Junjun. Pero hiling ni Junjun kay Mayor Abby ay sana suportahan din nito ang kandidatura ng kanilang ate bilang alkalde ng Makati na siya rin aniyang desisyon ng kanilang ama na si dating Vice Presidente Jejomar Binay. Ang sagot ng mayora, Well, I think that is his position. Unang-una, hindi naman nga kami nag-uusap. So, opinion po na yon, and we don't base our decisions on what he says. Kumbaga kami po ay nagdesisyon na, matagal na, and yun yung sinasabi nila na yun daw po yung gusto ng ama namin ay wala naman yung sinasabi yung aking ama sa akin. So, I guess I have to hear it from the horse's mouth to believe kung ganun nga yung kanyang sinasabi. inaasahan na makakalaban ni Senator Nancy ang asawa ni Mayor Abby na si Congressman Luis Campos. Sa kabila naman ng alitan sa pagitan ng Makati at Taguig dahil sa pinag-aagawang Embo Barangays, handa kaya ang senadora na makatrabaho ang mga Cayetano sa Senado? I have no issue working with Senator Pia Cayetano. Paano naman kaya kay Senator Alan Cayetano? The answer to that question is we will cross the bridge when we get there. Samantala, nakabaghain na rin ang convicted na si Representative Franz Castro ng kanyang kandidatura sa pagkasenador, kasama ang iba pang miyembro ng kanilang senatorial slate. Para kay dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy, malinaw naman aniya ang dahilan kung bakit tumatakbo ang CPP bloc. Aniya, ito ay upang mas malaki ang plataporma nilang magpakalat ng kasinungalingan para makarecruit ang mga kabataan at makakalap ng pondo. Pero ani Badoy, mulat na ang Pilipinas. Aniya, kilala na ng mga Pilipino ang mga taong ito at hindi nila aniya papayagang manakaw ang mga kabataan. Dagdag pa ng opisyal na hindi sila papayag na dungisan ng mga taong ito ang Senado. May komento rin ang isa pang dating opisyal ng Administrasyong Duterte hinggil sa pagtakbo ni Castro. Pero kaya mo tumakbo para makatanggap ng pagkatalo. Si Castro ay hinatulang guilty ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 sa kasong child abuse kasama si dating Bayan Muna Party List Representative sa Turo Ocampo. Ilang senatorial aspirants naman ang naghain ng COC bilang independent candidate. Kabilang na rito si Froilan Serafico na aminadong walang political experience. The reason why I joined this race is because I am so disgruntled of what is happening to our country right now. The kind of leaders we have, some are corrupt, some are
business owners who think nothing but of their own, I would like to have myself as a bottom choice. Sasabak din sa Senado si One Rider Party List Representative Bonifacio Busita bilang independent. Kung ako po ay papalarin at pagtitiwalaan po ng taong bayan, umaasa po ako na ito po na pangunahin nating advokasya, itong pagtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista ay pangunahin, bibigyan ko po ng atensyon sa Senado. Ilang individual din ang naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance sa nais na makakuha ng pwesto sa House of Representatives, gaya ng BBM Party List, Gabriela at One Rider. Samantala, Franco, sa ika-4 na araw ng COC filing, nasa 19 na individual ang naghain ng kanilang COC para sa pagkasenador, habang 15 naman na party list ang naghain ngayon. According to COMELEC, nasa 58 na senatorial aspirants at 50 party list na ang naghain ng kanilang kandidatura mula October 1, yung first day, hanggang October 4 para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, matumal ang filing ng COC at ng Certificate of Nomination and Acceptance ngayon. Inaasahan kasi, Franco, ng COMELEC na nasa 160 na grupo or party list ang magpa-file ng CONA, habang isang daang individual naman ang magpa-file o maghahain ng COC para sa pagka-senador, kung ibabase yan sa mga nakaraang eleksyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, balik mo na sa Franco. Maraming salamat Jason Rubrico sa detalye ng iyong balita live mula dyan sa Manila Hotel.